Anyway, guys, ayan. So, meron tayong i-share, no? Oo, mainit-init na usapan to. I think, nabasa nyo na or narinig nyo na. Yes. Kasi nga, ito ay makakaapekto sa lahat ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. Yan, lalong-lalo na syempre marami tayong makakakilalang Pinoy na temporary foreign worker. And ayun nga, no, si Poliver ay nagko-call out na sa government to immediately stop na raw yung temporary foreign worker program. So, stop na, wag na issuehan yung mga mag-e-expire na mga work permits and wag nang mag-issue ng panibago sa mga nag-a-apply. So, yun ang inihahain niya. Hey guys, welcome back again sa aming YouTube channel ni Emma. Yeah, it's been a while. Yes, say hi. Hi. I'm eating Cheetos. Ay, No, bawal that's yun eh. unhealthy. Huli ka. Yan, nag-snack si Zion today. alright. So, yun guys, no, kakauwi lang natin. And actually guys, Sabado ngayon, no? Pero maaga tayong napauwi kasi nga meron kaming Family day. yes, dito sa aking trabaho. So, may bowling kami mamaya, pero around ano pa yan? 1:30 pa yan. Yes. So, sasama kami ni Zion sa family day na Yep. gaganapin saan ba, baby? Parting Northeast yun eh. So, mamaya, hindi ko kabisado yung exact address, no? Pero nasa cellphone ko na. So, yun din yung maganda, no? At least yung mga ganitong companies, nag-recognize at nagte-treasure ng mga families, ng mga workers nila. So, Yes. ngayon lang tayo makakalabas, no? Ay, aside sa, I think before, nag-hold din sila ng pa-Christmas party Yes. with the families, no? Mga workers. Pero yung dati pa yun, yun nandun pa tayo sa ano, kasi bumalik lang tayo. Anyway, guys, ayan. So, meron tayong i-share, no? Oo, mainit-init na usapan to. I think, nabasa nyo na or narinig nyo na. Yes. Kasi nga, ito ay makakaapekto sa lahat ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. Yan, lalong-lalo na syempre marami tayong makakakilalang Pinoy na temporary foreign worker. And ayun nga, no, si Poliver ay nagko-call out na sa government to immediately stop na raw yung temporary foreign worker program. So, stop na, wag na issuehan yung mga mag-e-expire na mga work permits and wag nang mag-issue ng panibago sa mga nag-a-apply. So, yun ang inihahain niya. Diba? Grabe pa. Ang bigat nun, guys. Oo, sobrang bigat nun. Yung, kumbaga may plano ka na, tapos pag magre-renew ka, tapos haharangin nila. Pero, yan. So, ito naman, yung mainit-init na discussion. So, isipin muna natin saan nanggagaling si Poliver. Sabi niya kasi, it's time daw to take decisive action na dahil naaagawan na ng trabaho ng temporary foreign workers, yung mga kabataan dito, and yung mga workers talaga na dapat nagsisilbi sila sa Canada. Like, syempre, yung mga permanent residents na ng Canada, naagawan ng trabaho, and even yung citizens. yes. So, yun yung parang clamor para, di ba, hindi magkaagawan, ba't ka kukuha ng trabahante galing sa ibang bansa kung ang dami or ang taas ng unemployment rate dito sa Canada. So, yun ang isinusulong niya. Yeah. So, ibig sabihin guys, no, hindi pa naman talaga siya final decision. No? Kumbaga parang hinihain pa lang. Ayan. Yes, so, oo, para hindi tayo magkalituhan ha guys. Kasi ang dami nang lumalabas sa feed nyo, like sa YouTube channel or sa Facebook na pinapaban na nga. Pero guys, proposal pa lang siya. So, sinasabi rin kasi na this is urgently needed na patigilin na yung temporary foreign worker program kasi nga nakakaapekto na rin ito sa like housing ng Canada and then yung mga delivery of services din. Tapos
may exception naman siya. Okay. So, yung mga may ultra low na unemployment rate, agad-agad yung pagpapa-stop ng temporary foreign workers sa kanila. Pero sa ibang areas na marami pang pwedeng mag-supply na, for example, workers na PR or citizens, doon immediately stop na at hindi na sila mag-i-issue ng LAMIA yan, or work permit. So, yun yung pinopropose niya. So yun guys, no, medyo nakakalungkot din itong balita na to. Kahit proposal pa siya, medyo magpapanik ka. Lalo na kung nandito ka, tapos kasama mo yung family mo, for example, and then malapit na mag-end yung permit mo. Kasi kami, tinatry ko iput yung selves namin doon sa place nila na ang hirap ng ganong sitwasyon na biglang haharangan. Tapos for example, yung employer mo naman, kausap mo, there's still hope na i-renew ka, for example, sa susunod na buwan or next year. Tapos biglang ito, diba, haharangan siya or biglang freeze na or banned na yung temporary foreign workers dito sa Canada. Yeah, dito pa naman guys sa Canada, no, pag nag-implement sila ng mga polisiya, agad-agad. Minsan, magugulat ka na lang, ito na agad yung rules, yung policy. Nako, hirap, sobrang hirap. So, ito ngayon, sinishare lang namin na hindi naman to mag-cause ng panic or pananakot. At least maging ready din yung mga nasa ganitong sitwasyon kasi iba talaga yung epekto nito. Ito na yung pagbaban or pag-i-stop ng mga temporary foreign workers dito. Yun nga, unless nandun ka sa area na sobrang unemployment rate, tas makikita talaga nila na badly needed pa rin ang temporary foreign workers. Kaya hindi rin natin masisi talaga kasi ibang kababayan natin na umuwi na lang. No? Parang wala na silang hope, parang magde-decide na lang sila na umuwi ng Pilipinas kasi nga ganito na yung paghihigpit dito sa Canada. Unlike before talaga guys, nung dumating kami dito, medyo maluwag pa no? Pero ngayon talaga guys, pahigpit na ng pahigpit. Yeah, so kung natatandaan nyo, nag-vlog na rin kami nung balita dati na yung paglilimit ng mga LAMIA under low wage stream. Yan, kasi dapat nasa medyo mataas ka para ma-issuehan ka. Tapos, maaapektuhan din yung pag-i-issue ng LAMIA kapag nandun ka sa area na yung unemployment rate ay nasa 6% or nasa mga greater metropolitan area. Kaya yung iba, lumalayo or pumupunta talaga ng rural area. Yan, para mas maging acceptable or ma-approve yung kanilang mga LAMIA applications. Pero ibang proposal na to, baby, all over the Canada yan? And all over the Canada. But yun nga, may exceptions sa certain parts. Okay. So, ito na yung parang paghihigpit talaga totally kasi nakikita na nila daw na nakakaagaw na ng opportunities ang mga temporary foreign workers sa mga tao na nandito na sa Canada like permanent residents and citizens. So kung also maaalala nyo din, di ba, naghigpit na rin sila sa number ng mga temporary foreign workers na pwedeng kunin ng isang kumpanya. Yan, for example, from 20% naging 10% na lang. So, may limit na lang yung number. Kasi dati, kahit ilan sana, as much as possible or as long as kailangan ng kumpanya mo ng temporary foreign workers. Kasi, ito namang programa na temporary foreign workers, syempre, ito yung nag-fulfill sa labor market needs ng Canada. For example, sa Tim Hortons, yan yun naman na yung common na may mga temporary foreign workers. McDo. So, nagpo-post sila talaga ng hiring, whatever. Pero kung hindi siya ma-fill yung position na yun ng mga available na dito sa Canada, like permanent residents and citizens, syempre, kukuha sila abroad. Kasi, kahit na i-post nila yan, kung wala namang interesado ng mga PR and Canadian citizens, so magiging mahirap to sa company. Kaya nagkakaroon, di ba, ng temporary foreign workers. So, kumukuha sila sa mga ibang bansa. Kasi, yung mga foreign workers na to, sila yung willing magtrabaho sa mga ganong klaseng employment. Like Tim Hortons, yung mga medyo mahihirap na trabaho. Di ba, yung mga typical na trabaho makikita mo for foreign workers. So, yun yung like nilalaban or nagiging basis nila for paghihigpit.
So sabi rin ni Poliver, nandun pa rin daw sila sa track ng pagbabawas ng temporary residence dito sa Canada. Okay. From na total na 6.5%, yan gagawin nila talaga tong 5%. Kaya kung may kakilala kayo, di ba, may mga nakikita kayo na nagpo-post din or nag-share na uuwi sila. Totoo talaga guys na ang dami nang umuuwi. Yan, in response talaga sa paghihigpit ng Canada. Kaya kami din, hindi nakakalagpas yung sa circle namin kasi may mga kilala rin kami guys, na umuwi lately. Siyempre, yung iba tahimik lang, hindi naman nagvo-vlog. Pero, yan, nakikita rin natin talaga na nahihirapan sila makakuha ng opportunities dito para, for example, ma-extend yung permit nila or makakuha ng PGWP, for example. Kasi yung iba, nag-aral talaga. International students sila ha. Pero since naghigpit yung PGWP requirements, ayan parang wala silang choice kundi umuwi. Sana man lang, dapat yung pagbabago na ganyan, yung mga parating na lang, Kasi apektado talaga yung mga nandito. Yung personal opinion lang. Siyempre, coming from like mga Pinoy or kababayan. Pero, bilang mga dayo, siyempre, hindi naman talaga tayo citizens ng Canada. Siyempre, yung mga leaders dito, iniisip ko ano yung mga kabuti sa Canada. So, we are just here para sumunod sa batas nila. Wala tayong magagawa kundi follow talaga kung ano yung gusto nila. Yan, hindi lang sila naghigpit sa temporary foreign workers, naghigpit din sila sa international students. Sobrang paghihigpit yon lately. Yan ata yung inuna nila, mga international students. Yan, naghihigpit din sila sa mga visitors dito, kaya ang daming refusals. So, yon, nandun yun under sa same goal nila na pababain yung temporary residence from 6.5% to 5%. So, yung kahit maliit na percent yun, milyon na tao ang dapat nila ibawas dito sa Canada. Speaking of visitors visa, guys, dati 10 years yung binibigay nila. Ngayon, depende na. Oo. Kayo guys, ano yung sa tingin nyo about this news, Ano yung take nyo? Tama lang ba or hindi tama na i-implement ang pagpapastop sa temporary foreign worker program ng Canada? Yan, I think it will vary, Napakadaming opinion na pwedeng maglabasan. Yan, so please let us know kung ano yung take nyo. Comment down below para makakuha rin kami ng idea, lalo na, for example, sa mga matatagal na dito, or tingnan din natin yung idea ng mga nasa sitwasyon na matatamaan ng paghihigpit. Yung mga nandito na, tapos may danger na ngayon na hindi ma-renew dahil ipapastop na yung TFW. Pero ako talaga guys, pinagpe-pray ko na sana lumuwag ulit sila kasi maraming nangangarap talaga, hindi lang Pilipino, mga iba pang lahi natin guys na talagang gustong pumunta rito sa Canada. Ang kwento din ng mga matatagal na dito, cycle daw yan So maghihigpit, tas luluwag, maghihigpit, tas luluwag. But we will see kasi hindi naman syempre assurance yan na that history will repeat itself. So yung mga kababayan natin na matatamaan ng ganitong pagpapastop ng temporary foreign worker program, parang lalagpas na kayo sa A to Z na plan. Parang samahan nyo na rin ng plan 1 to 100 kasi ang daming pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, susunod na buwan. Kasi ito, although proposal to, may chance to mangyari, may chance to i-take ng government talaga, i-implement, or may chance na i-modify. So kung hindi naman total ban, big reduction pa lalo ang mangyayari. But we will see since proposal pa lang to. So, let's hope for the best. Yan. So, yun lang naman guys, na nakaka-shock din. Nabasa ko yun, di ba? Nagulat nga ako na nabanggit mo sa akin yan. Although proposal, pero nakakatakot kasi kapag nag-propose si IRCC, alam mo na agad yan, ako. May mangyayari. Syempre mag-a-act sila on that proposal. So, they will argue kung ano yung maging resolution afterwards. Pero sana medyo i-modify na lang nila, instead na total ganyan yung kasi kawawa din. We will see guys, again, please comment down below yung mga opinions nyo about this proposal. Alright guys, so yun guys, I hope na nakatulong tong video na to guys, Please, kung sa tingin nyo guys nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up, and syempre don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated pa kayo ng mga latest video namin na Emma. We'll see you on the next one.
Peace!